ano po yung naging reaction mo? Siyempre, grabe na yung pagkakaroon ng tao sa inyo. Alam mo, parang at the time, even now, pag sinasabi na, oh, Lusang Itim was the biggest hit of 1986, naging Miss RP movies ka at the time, hindi pa rin ako, parang surreal pa rin sa akin. Hindi ko pa rin masyadong ma-embrace na gano'n yung nangyari. Pero that time po ba may love team culture na po ba that time? May mga love team culture na po? Ang ka-love team ko the time noon, si Richard Gomez. Ay, hindi pa pala. That time, kasi ang nangyari noon, nag-stop ako for a year. Tapos comeback movie ko yung Lusang Itim. Pero but before doing Lusang Itim, ang ka-love team ko noon was Albert Martinez. So, and then nung bumalik ako ulit, introducing sa movie si Richard Gomez. Kami yung naging mag-love team. Binild up yung love team namin doon sa, nagsimula yan sa Lusang Itim. So parang, pero how's working with Richard Gomez at that time? Si Richard naman, kung kilala niyo, kung na-meet na si Congressman, di ba siya, yung very jolly, very hyperactive yun. Very, I only have good memories of him. Very, he's fun to work with. Kasi siya parang bata. And I say that with all due respect. Very candid, very natural, childlike. Pero since marami na din po parang version ng Lusang Itim, no? Sa Gen Z na or sa latest mga younger actors, sino yung gusto nyo parang gumanap? Si Ivana. Kasi diba parang may pagka-sexy po ba yun? Si Lucen din, hindi siya sexy, very wholesome. Pero pwede ka si pwede si Ivana. Ivana. Oo, cute Kumbaga Ivana. parang, ang tawag doon, yung trend doon, yung parang, Kasi di ba ang ganda-ganda ni Ivana? yes, very mapang-akit. Oo, yung parang dal yung mukha niya. Tapos pagka naman pinapangit mo, parang pwede rin naman kasi unang-una parang nakikita ko kay Ivana, parang siya, walang pakialam, yung parang okay lang, she'll do what she needs to do. And vlogger Alang-alang sa trabaho. Vlogger din siya. Alam mo, nakakatuwa, hindi ko pa siya nakakasama sa trabaho, pero I'm happy. It will sound weird, pero I'm happy with the way her career is going. Kasi and lalo na yung si Mona. Happy ako for Mona kasi si Mona nakasama ko sa trabaho nung bata pa siya. I did a show for Channel 7. Si Yuna at ako yung nag-lead doon sa show at saka nakalimutan ko, I'm sorry, nakalimutan ko yung bidang mga kabataan namin. But we did the show for GMA. Tapos yung anak ko sa show, si Mona, maliit pa siya noon, mga nasa 10, 11 years old. Hindi ko siya makakalimutan, ang bait, pati yung mami nila. So, ngayon na nakikita ko successful si Ivana, tapos successful si Mona, they're secured and everything happy sila. I'm just so happy for them. Kasi talagang galing makisama ng mami at saka si Mona. And sana makapag-collab kayo. Sana, no? Diba? Para Ivana, baka naman, kung mapapanood mo ito, Ivana is please. Snoopy. Yeah. Pero last na lang for me, Mrs. Snoopy, kasi as an kapwa-artista po, ano masasabi niyo sa pagsukod ni former Senator Bong Revilla? Ako, I would rather not talk about it, darling. I'm not at liberty to talk about it, sorry. Okay, go. Asking me tanong. Ay, thank you. Ang bilis, ha? Thank you, dear. But Thank ito you, na, darling. House of Lies, mapapanood na sa GMA tuwing hapon. Oo, naku, abangan ninyo po, please. Palabas na ang House of Lies. Ito yung pumalit sa Cruz versus Cruz. Na intense din. Na very intense din. Intense na intense ito. Abangan ninyo mga kapuso, mga kapamilya, mga kapatid. Oo. Abangan nyo mga kababayan. Marami kayong aabangan dito sa show namin ito. Palabas na siya. Sa mga hindi pa nakakapanood, meron namang pwedeng panoorin sila yung mga back, ano ba tawag niyan, yung mga sa online, yung mga episode 1 and 2 kahapon. Pwede nyo pang habulin, panoorin nyo po ang House of Lies. At saka parang nakita po namin yung trailer, parang ang bongga kasi may pasunog pa. O diba? Alam niyo yun ang isang hanga ako kay Direk Jerry Sinelli. Kasi if I may say lang, parang
napalabas niyang ang laki-laki, parang ang laki big production ng show, ng teleserye. No, alam naman natin na ang Channel 7, hindi naman gumagawa ng petik-petiks, same with Channel 2. Talagang pinagkakagastusan ang kapatid, gano'n din. But then, iba rin pa rin talaga yung gloss. Nasa director pa rin talaga to give more gloss. Yung execution ng director. Ang galing ni Direk. Talaga, congrats po. Kasi yung sinusulat ng writer, napalabas niya ng bongga. Oo. Tapos magaling din talaga yung mga writers. And the cast also talagang pasado. Thank you. Ang galing ni ng mga bida natin. Si Diba? Beauty. Si Chris, si Babalik, si Beauty. Tapos, And you, of course, thank you. And the one and only Miss Jackie Lou Blanco, who just won the Best Actress Award sa Aliw Awards. Yeah. Tapos si Lito Pimentel, isa sa mga veteranong Seasoned. artista natin, seasoned actor, Coco de Santos is with us. Also, napakagaling na bata. Tapos si Chika Blas, tuwa-tuwa ako. Siya yung friend ni Chipon Days na doon nakahanap. Kaibigan siya ni Beauty. Comedy Relief. Sino pa ba? Tanya Gomez. Napakagaling na artista. Kasama namin si... Ako, marami pang iba. Marami pang Yan ibang ang dapat ako. kagaling na mga artista. Sorry po. Medyo may nakalimutan ko ang name pero I'm so honored to be a part of the cast. Thank you po. Thank you, thank you. Pakaabangan niyo po House of Lies sa mga hindi pa nakakapanood. Sa mga nakapanood na po, thank you so much. House of Lies. Yeah, sa GMA day hapon. Tuwing hapon. Anong oras pa tayo? After showtime na yan. Oh, yan. Ayaw. Oh. Basta ako yung hapon. Sorry, basta sa hapon. Pag prime time naman Siya po, yung papalit House sa of ano. Lies. Siya yung papalit sa siya yung pumalit Pag prime pala. time, ano, pinapalaso ko rin iso. Dala lang siya, kasi nga, meron pala siya, may trauma siya sa, Alam na ni Don. Ano? na tinatawag to. Hang up po pa rin yung paminsan. But with God's grace, I am being made new each day. I just have to be patient with myself. Pero may konti pa rin ganun. Oo, yung inis na ako na sa loob ko na puti nga. Sige, tama ate, gawin mo nga. Okay, oo, malusulog naman, pero sa loob na puti nga. Diba? Ako, magkita yun, right? Mas meron tayo noon na parang talagang nagalit ka sa set or sa... Meron. Kasi ayoko yung Sa parang... artista or sa... Sa artista. Ayoko kasi yung nag-attitude sa tao. Ano ba tamang term? Ayoko kasi yung... I hate it when yung mga tao nakakatawa sa buhay Pinabalik. put their weight around. Hindi sa'yo personal, sa ibang tao. Sa ibang tao, hindi ko naman sasabing ako perfect. Sabi ko nga sa inyo, my friend, hindi ako perfect. Pero na, mag-quit na ako, natatakot ako. Kumawa ka, ano ba, putik-putik siya ha, kasi gumulog. Sa nervous siya kay Black. Pagtakbo niya, nahulog siya sa nervous, buti hindi mataas. Gumulog. So, isipin mo, nakita ko si Juna. Ano, di ba, kulang na lang may bumulog ko. So, long story short, namura ko siya. Tinantas I'm sorry to say, sinubig. sinubig ko siya sa mga, hindi ko na ma-remember exact words. Pero what I remember was, namura ko siya. Hindi, kung gano'n naman kasi yung situation, syempre, alam naman manahimik ka. Kahit naman siguro napakabait mo, hindi ka mananay. Totoo naman. Pero ang lakas na ng loob niya. Kinasayang ba rin? Sabi ko, Sa harapan mo. Yung maganda to, gusto mo? Di ba to? Sa akin yung Gusto yung binagay. iba. Sana ba, ang tinutukan niya si Ray Chun. But since ako naman nagpaka-superhero, which in retrospect na-realize ko katangahan. Eh, paano? It was a down decision. Eh, paano ko nagdilim ang panigin ng binaril? Ako, hindi patay na ako, Lord. Okay lang. Nasirang snook, sir. Nasirang snook, sir. Oh, dito sa House of Lies is I play the role of Evelyn, yung mommy na martyr, na nervous wreck, na nanay ni Miss Beauty Gonzalez. To answer the second question, House doing a doing a teleserye again? You know, para akong naninibago ulit, honestly. Kasi 1 year akong nawala. Last ko was, yung Pirapirasong Paraiso.
Sa ABS. Na pinapalabas CBN. ngayon ulit. Pinapilas yung Paraiso, tama. Yes, sa primetime ng TV5. Oo, yeah. Simula nung Lunes. Correct. Talaga Yes was po, there. pinapalabas mo. So, anyways, parang ano na lang. Parang Rerun. Rerun. Yun yung last ko, 2023. So, mga year and a half ago. Tapos para ako na busy ako sa aking vlog. That's been running, thankfully, 3 years now. Para akong nanibago na. Kasi parang nasanay na ako for the longest time na ako yung host. Di ba? Feeling host. Na Wala masyadong big production. Wala masyadong big production. Hindi ka nag-emote. You're just being yourself. Ano lang, conversation na lang, kwentuhan, interview. Talaga para akong na nagkaroon ng kabahan at consciousness. And Conscious ako. And this is also your kailan lang. Totoo, hindi ko pa rin ma-reconcile ko na, oh my gosh, how time flies na may awa ang Diyos in His grace alone. Hope, awa ng Diyos, 60 ako on April 4, and then 40 years na pala itong Blusang Itim. Ngayon ko lang nalaman na ito, 2026. nagpunta ako dito ngayon, nasabi sa akin ni June na, 40 years na yun, Blusang Itim mo. Pero wait, paano nyo po, sa mga di po mga younger generations na hindi nakakaalam kung paano nyo po nakuha yung role ninyo sa Blusang Itim? That time po ba may audition na parang handpick? Ano yun, bale, I was handpicked. Pero ang katotohanan, ang unang kinonsider ni Boss Robitan for Blusang Itim was Miss Alma Moreno. Kaya lang very busy si Ate Nes, so ako yung second choice. But I'm just thankful that it landed on my lap. Change your life. Life changer. Life changing. But when nung in-offer po ba sa inyo, parang may script na? Or, Meron na. Kasi comic, comic okay. stock up. So, may idea na po stories kayo? from the comics. Mars Ravel. Mars Ravel.